Parang mayroon na tayong colonial mentality na kung saan gino-glorify na lang natin yung dayuhan, ba't yung sariling atin, hindi man natin may pagpalaki, hindi man natin malaman. So, hi! Hello, mabuhay! Ay ang kakaibigan sa isang kolehiyo sa Kabsusikat. Isang month na, 1 month na nakalipas. Since the first day of school, di ba? Parang nakaka-culture siya masyado yung college. Sa inyo, how's college life naman so far? Sa akin, nakaka-stress. Sa akin okay lang. Problema ko lang pag-gising maaga. Gising man pag ikaw. Parang di na-i-stress to eh. Dahil malang sa college. Laging tulog yan eh. Tulog naman ako lagi eh. Tulog naman ako lagi sa room. Sobrang nakaka-stress, nakaka-culture shock, sabay-sabay yung mga gawain. Lalo na, ang daming bagong pinag-aralan. Hindi naman lagi sa totaling bago, kung mas lalong napalalim yung knowledge natin sa iba't ibang subject, di ba? Yung mga... Mas marami tayo nalaman. Oo, mas lalong nalalaman, lalo na na-introduce tayo sa iba't ibang study ng disciplines, and then yung philosophy, psychology, sociology, anthropology, mga logy-logy, di ba? Ano yung pinaka-favorite nyo sa mga yun? Ano kasi, mga yun sa, nasabi tayo na understanding yourself. Understanding the self, di ba? Then, sa discipline tayo ngayon ng philosophy. Then, habang nag-school ako, di ba nag-review tayo doon? Kasi may mga exams tayo doon. Nag-review ako sa TikTok. Dating scroll muna ako. Makita ko, ba't parang puro nakikita ko doon, mga western... pinapanood ko yata ni TikTok. Western, eastern philosopher. Parang ako nakikita, Filipino, na gano'n, di ba? Pero, kahit tatanungin ko kayo, sino ba yung makilala yung philosopher, yung sa tingin nyo is nakatulong sa inyo internally, di ba? Sino ba sa tingin nyo yung... Western? Mga western philosopher, or eastern, mga ganyan. Na parang nag-pick ng interest ninyo. Punta tayo sa Western. Oo, punta tayo sa Western. May naalala ako, grade 11, sa subject na DISS, na siyang renowned na history philosopher siya. Pilipino siya, sariling atin. Well, pangalan niya is si Jus Salazar, di ba? Let me share. Kilala namin. Familiar. Jus Salazar. Kaya, kilala kayo. Let me share it to you, Alam mo talaga. Una rin ko sa kanya, parang sabi ko, meron pala, tatanong ko sa sarili ko, meron pala Pilipino na philosopher. Oo, kasi di ba laging ini-introduce sa atin dyan sa philosophy, di ba sila? Karamihan puro Si Socrates, si Plato, paulit-ulit. Parang nakakasawa, kilala ko na si David Hume, si John Locke. So what if Filipino naman, kilalanin natin yung sariling atin, Sariling di ba? atin. Kasi ngayon, mga Pilipino, mga estudyante, iba-iba na lang kilala. Parang naging mayroon na tayong colonial mentality na kung saan gino-glorify na lang natin yung yung mga dayuhan, ba't yung sariling atin, hindi man natin may pagmalaki, hindi man natin malaman, di ba? Then dito na pumasok yung ni Jus Salazar, yung kanya dinalumat na teorya, itong pantayong pananaw, na kung saan inclusive siya, na ang kasaysayan dapat nakasulat sa lengguaheng Pilipino. Oo, sa lengguaheng Pilipino, para sa Pilipino, at ikinikwento sa wikang Pilipino na para sa Pilipino. Kaya ito tinatawag din to, nakita ko to, tawag dito, diskursong pangkabihasnan. Ine-explain dito kung ano yung mga karanasan nating mga Pilipino. Maninuno natin. In Filipino language dapat. And sa own perspective natin, di ba? Kaya pantayong pananaw comes from the word tayo. Di ba? Tayo, as a whole, as a Pilipino. Diniscuss na din dito na mayroon pa mga ibang pananaw. Kung unang panahon, yung mga Kastila, parang kinikwento nila sa yung history ng mga Pilipino sa kapwa nila Kastila. Ang tawag dito is pang-sila. Pang-silang pananaw. Then, pag kinikwento naman nila to sa mga Indio, kasi Indio tawag sa atin, di ba dati, ng mga Pilipino. Yung mga Pilipino Oo, Indio tawag sa kanila dati. Tawag doon is pang-kayong pananaw. Then, ito na, pumasok na si Jose Rizal dahil gusto niya ipaglaban yung mga Pilipino noon. Dapat para sa Pilipino to, dapat para sa atin to. Pero, hindi siya naging inclusive kasi ginamit niya wikang Kastila, tapos audience niya Kastila. Ibig sabihin, hindi kasama. Hindi mo nawaan na kapwa niya Pilipino yung sinasabi niya, yung kanyang yung mga sulat niya. Yung tawag dito ni Jus Salazar is pang-kaming pananaw na para sa Pilipino yung sinusulat ko, pero iba naman yung audience niya. Audience niya is Kastila. So, ibig sabihin, ang pinagkaiba ng tayo mga Pilipino, sa kaming mga Pilipino, is yung tayong mga Pilipino, ibig sabihin, lahat ng mga na-setting dito, lahat ng mga tao dito is mga Pilipino. Pag kaming mga Pilipino, ibig sabihin, may isa sa atin na dayuhan. Kaming mga Pilipino, doon ka. Ganon, okay. Kaya si Jus yung napili ko kasi Pilipino siya sariling atin siya. Gusto ko mabago yung pananaw natin mga Pilipino na huwag natin i-glorify masyado yung mga dayuhan na kasi may mentality tayo na yung dayuhan, sila yung nagpayaman sa atin. Sila yung nagpalago ng kabalas natin. Which in fact is mga Pilipino ang nasa deep root nito.
nag-take credit lang is mga dayuhan. Then, kayo napili ko na si Jesus Salazar yung history philosopher na gusto ko talaga kasi ayoko na sa mga dayuhan, ayoko na sa kanila. Oo, nakatulong sa atin yung mga turo nila. Pero iba pa rin pag sariling atin. Yes, kaya din si Jesus Salazar din yung gusto kong philosopher kasi paano na lang kung hindi niya ginawa or hindi siya nagano ng pantay-pananaw. Anong malalaman natin sa history natin, di ba? Hindi, Ayun, tinuturo niya rin kasi na para kilala natin yung sariling atin din, yung meron tayong culture din sa Pilipinas. Tsaka tinuturo niya rin yung kahalagahan ng pagtingin sa mundo to our own perspective. Help you in understanding yourself. Sa ang paraan na yung pantayong pananaw makakatulong sa pag-intindi natin sa ating mga sarili. okay. Umiyak. Kaya na. Hindi, kasi mas naintindihan ko yung sarili ko sa sarili nating lingwahe. Sa sarili nating pananaw. Na, tama nga yung mga niya, tama nga yung theory niya na para mas maintindihan natin yung sarili natin, dapat maging nationalista tayo. So, alisin muna natin yung kolonyal na pag-iisip natin para mas lalo natin maintindihan yung sarili natin. Kaya support local talaga. Kaya kahit yun sa philosopher subject, di ba pinapakalara pa yun, mga western. Oo, kasi, Philosophy, wala na yung mga Pinoy. kasi sila lang kasi sikat, di ba? Oo. Di mo lang discuss natin na may mga Pilipino palang Oo, philosopher, di di ba? ba? I have no idea din. We have no idea back then. Sa akin naman, mas nakakatulong siya sa akin na mas lalong maunawaan Sarili. sarili, yes. In our own perspective as a Filipino, Mas di ba? pamagitan, maintindihan ka natin kasi na talaga yung kung saan tayo pinagkulan, parang Nakaraan natin. Tsaka mas nauunawaan ko rin yung sarili ko kapag kasama ko rin ng mga kapwa kong Pilipino. Kasi ang pantayang pananaw hindi lang tungkol sa ako, tungkol nga to sa tayo, di ba? As a whole, Sa di ba? buong Pilipino. Mas nakikilala natin kung saan pa tayo nanggaling, di ba? Kapag meron tayong pantayong pananaw. For the last question, through the philosophy that the group is most interested in, from your own insight and view, what did you learn and discover about yourself? Hindi siya discover, but more on realization na dapat nating pahalagahan ang sariling atin, na tuklasin pa natin ang meron sa ating bansa, sa history natin, sa ating kasaysayan, sa mga ganyan, mga eksperto na hindi pa kilala pero marami na naambag sa ating bansa. Na-realize ko na dapat sa natin sila palagahan. Bigyan natin ng pansin, hindi lang basta mga turo ng dayuhan, hindi lang basta mga mga kilalang tao na mula sa kanilang bansa. Dapat mas bigyan natin pansin yung atin talaga, yung galing sa ating sariling dugo. Para naman sa akin, natutunan ko na malaki ang bag itong si Jesus Salazar. Na alam natin yung pinagmulan natin. Tsaka kung paano ito makakatulong sa susunod na henerasyon, di ba? Lalo na ngayon, Wala na ngayon. di ba, yung mga puro mga- kabataan, puro na sila English speaking. Speaking of, Kasi paano na lang kaya sa 2 years old pa lang. Oo. Grabe. tayo nang nahihirapan, di Oo, ba? diba? Hindi mo Ngayon naman pa lang nahihirapan na tayo makapag-chika sa mga bata. Nag-glorify mo siya din ng mga magulang na dapat English, no? Ang ginagawa nilang sukatan ng intelligence, kumbaga yung pagsagot ng English. English. Kasi pagtagal niya, paano na lang kung karamihan ni English na lang Oo. English na ang mga bata ngayon. Lulubog na yung mga Pilipino. Parang hindi na magiging pili ko din magiging malaya yung natin, di ba? Oo. Kaya marami ring bumabaksak ngayon sa mga subject kasi ang laging tinuturo, English! Lalo sa English! Halos ng subject na Kasi dapat Pilipino para mas naiintindihan Oo, natin. kasi English mo na. kaya ang pangit ng sistema ng edukasyon kasi mali ang standards na binibigay para sa mga bata, di ba? Dapat Tagalog, Filipino, in a Filipino way din. Kaya Alam ko sa Korea, sa Japan, di ba? Mga Oo. sarili language nila kahit map ginagamit. nila, Kaya sa Japan, di ba, sila yung parang sa tingin mas nakakaangat. para lang sa atin, dapat mas pinagmamalaki natin yung kung anong merong kultura tayo dito sa Pilipinas para mas makilala pa natin yung sarili natin. And ayun, alam naman natin na sa atin kasi may mga alam naman natin maganda yung kung anong culture meron tayo dito. Kaya dapat talaga maging proud tayo sa pagiging Pilipino natin. Kaya na-realize ko din na tinuturuan din tayo nitong pantayang pananaw na balikan at pahalagahan kung saan tayo nanggagaling. Kumbaga, lalong gagamit natin, titawag natin Filipino pride, di ba? Uy! Philippines! Philippines! di ba? Philippines! Kaya hindi yan. Ito yung nag-foster sa atin na magkaroon ng ugali ng pakikisama, magkakaroon ng hiya, ng respeto, ng bayanihan, at na bumubuo sa ating mga pagkatao. Na tungkol lang, hindi tungkol sa atin, hindi tungkol sa ako, kundi tungkol sa tayo. Tayo. For the next video. Bye-bye! Ay, wait lang, pakilala pala tayo. So, this is AJ. James Patrick, okay din? Willen Gate. Ayan, Kia. Wala pang puro. Support local. Yes.